Amen, which means I agree. That's a heavenly word. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Ang katabawan sa tanan diha sa pasensya sa Dios. Amen. Ang tanan ng kaigsunan sa pagsimba nato diha sa Ginoo, kung wala ang pasensya sa Dios, wala ang anong katabawan ng ini ginaluhian. Before ko basa ng pulong sa Diyos mga kaigsunan, I would like to introduce to you mga kaigsunan atong kaigsunan to si Brother G. Tinugran. Okay, ini si Brother J, kuni apo ni Sister Elizabeth. Nanasa din sa iya ng mga isunan, silingan din kay Rato. Niya, ako ba naman kami siya sa mga youth. Kung iingat siya na atin sa youth, hindi ulawan na siya kayo. So, itong mga people, i-apply siya mga isunan sa youth. So, kung doon may time, silingan na kayo ng kaigsunan. So, niya itong Sunday, sa ating bisita pero isugod sa siya ngayon. Pero, salamat doon. Tawag ka siya po Akoy. Akoy, salamat sa Ginoo. Ginoo, bless sa iyong kinabuhi. Welcome to the family. Salamat sa Ginoo na Ginoo bless sa iyong kinabuhi. Okay, dinig adlaw mo kayo sunan. Munta na ko, are you satisfied with the message about the principles for getting baptized in the Holy Spirit? Amen? Mga kaisunan, ang pinaka-bindog yung kaayo na pag-alaman sa Ginoo when you are filled with the Holy Spirit. Amen? Si Kristo yung mismo nag-ingon. And there comes a time that you worship God in spirit and in truth. So kung naging pagsimba diha sa Ginoo, ubad yun ang kamatuoran, ubad ang Espiritu mga kaigsunan, nindot yung kayo ang atong pag-alagad diha ng Kristo. Amen? So kalihap ko mga bata. Okay? Gatong magsigit kinuhit ng mga bata, paliyo na sila. Ikot. Okay. Mati mo kaigsunan, mga bata, kung kinatanan mo kaigsunan, behave ka sa kumati sa tulong sa Ginoo. Amen? Praise God. Okay, meaning kapag mo kaigsunan, let's come to the topic about the baptism in the Holy Spirit. Okay ba? Okay. Now, dinig daw, last Sunday, we talk about asking the Holy Spirit. So, ngayon wala pa pupunta ng Holy Spirit, ano? Kung kayo wala ka naman ngayon. Amen? Okay, kaya daw ang personal, mas law-law niya siya. Kung ilagay pang adlaw, kinahanglan magpinitin siya ka. Tinuod din na siya. Kinahanglan kung kastumanon, magpinitin siya. So, hindi ko ganawan ang baptism in the Holy Spirit unless you will be, and ang itawag ko, the word tinitan o pinitin siya. Karong mga kaisunan, we'll talk about tears. Uhaw. Di sa may uhaw diha. May tubig dito sa faucet. Okay. Tears. Uhaw. Sundo niya mga kaigsunan, na kung ikay mensahe ni sundo ninyo, ining adlaw, ining mensahe karon sa atong text o sa atong conclusion, masibo na ito mga kaigsunan ang liingon ni Jesus Christ. Okay. Tears. Thirsty, for the word thirsty. John chapter 7, verse 37 to 39.
ganito, ang akong teksto, King James Version na English. Pero kaya ako man interpret, nalangan ako. Diretso ko na lang ako, nangita ko pag-kong version. Pag-kong version. Itawag siya o Subuanon version. Lahit niya siya na version so parang na Visayan version. Okay. Now, pakinggan verse 37. Upod niya sa katapusan ng adlaw, ang labing dakong adlaw sa piyesta. Ito, labing dakong adlaw sa piyesta. Dunay dakong uglugan about the feeling of in the Holy Spirit. Kung mamiss ni mo ni karong adlaw mga kaigsunan, dili ni mo masabtan kung sa gayon ang ginawag ko baptism in the Holy Spirit. Masama ko sa upo niya sa katapusan adlaw, ang labing dakong adlaw sa piyesta, sa Jesus mitindog o misindit nga nagingon kung adunay taong kiuhaw umari. So may punsok umari. Kasi English ba? Come. Siya, umari siya kanako o uminom. Verse 38. Sa musaling kanako sumala sa ilimon sa kasulatan. Gikan sa iyahang kasing-kasing mudagayday ang mga sapa sa tubig na kinabuhi. Okay. Ako kanil hulungan mga kaigsunan. Verse 39. Kung siya nakasulti ini, labot sa Espiritu. Jesus was talking about the Holy Spirit. Okay? Our time, our dispensation is Holy Spirit. Hello? Kung ang ating church wala yung Holy Spirit, takong problema mga kaigsunan. But if there is the power, there is the person in the Holy Spirit, of the Holy Spirit, mga kaigsunan, muna gingon sa Biblia, sama ka sa suba na nagadagayday, sunod sa imong kinabuhi. Kung siya nagsulti nini, labot sa Espiritu, paganawan mo sa mga musalig kaniya, kaya ang Espiritu wala ko man ikahatag sa sakit at umura, sa Jesus wala ko man imaya. Pagkampo sa tamang nagsunan na ito panahon sa Panginoon. Father, we thank you so much sa grasya kay Ibigay at Kanapin tanan ang imong pupos na lakad wa kitsa mahimong siyang dobalin ng hangtod na ikaw kapanalangin ganiya. Lord, ang akong pagpanuti, ihugan mo ang mga dalunggan na itulungo o kasing-kasing ihugan mo. Kaya ang tanan, Lord, ihugan sa walang Espiritu o ang tanan, kami nagkinabuhi kaya sa Espiritu. O sa Lord, kanyang salamat, ang mga mensahe karon na among kining pagatunan in the name of Jesus. Amen. Amen. Ang mensahe maglawa ko mura, pero nakita mo na ko na pamilisan kayo karon, bigyan lang ko itaso. Total, kung butong ta, paglingin na to, hindi taon-taon, manahon mo So, taas-taas din siya mga action. Baptism in the Holy Spirit is for thirsty people. Ang baptism in the Holy Spirit alam sa mga uhaw ng mga katawhan. Ang saints ng ingon, you can bring the horse to the river and you can force the horse to go into the river, but you cannot force the horse to drink the water of the river. Kung gusto mo ng kabayuan sa pag-agto sa suba, pero di yun ka makaputos niya sa pag-inom, papainom sa tubig kung dili siya uhaw. Kung ako karon, kung gusto ka na sa pagpainom o tubig, kung ako karon, example, tagaan ka na ko, di ka mag-inom, tungkol kay wa, uhawa. Pero present, hindi ka kumukuha sa tubig,
Mangita ka paagi, o muadto ka sa tuburan sa tubig, aron ka makainom ng tubig. So the baptism in the Holy Spirit is for those people who are thirsty. So ang mga mensahe, mga kaigsunan, na atong mga mensahe nga atong gipamatikan, mga kaigsunan, makapauhaw ka na makapangandoy ka na siya sa mga pulong sa Ginoo. Tinuhao nimo, you desire the words of God. Because the Word is Jesus. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Amen. So, magkinahanglan ka Jesus sa iyong kinabuhi, mga kaigsunan. What is tears? Thirsty, a feeling of needing or wanting to drink something. Ang buti pasabot ni mong giuhaw, nagkinahanglan siya na gusto siya uminom. Pero tanaw ni mo ang Greek word na kaigsunan, dunay ipasabot ini sa atong mensahe. Dunay noun na tears, thirsty, dunay po yung verb na thirsty. Sa Greek word na kaigsunan, dunay gitawag o dipsa, kung sa po, dipsaw. Dipsa is a noun, meaning tears itself. While dipsaw is a verb, meaning to tears or to be thirsty. Na makaigsunan, kung sa ito na ito makaigsunan, ang kahulugan sa Greek word na gilawlawan pag-ayo ang kahulugan ini, dipsaw means to be thirsty. Na si Jesus na ingon mga kaigsunan, ingon siya sa verse na kung ibasa ganiha, si bisan kinsang giuhaw, si bisan kinsang mo inom, panuulan ng hikanabo. Come. So, how to receive the fountain of the living water? Kay si Jesus, ingon siya mga kaigsunan, si bisan kinsa ang munuol kanako, tagaan ko siya kung makainom siya dining maong tubig, kining maong tubig, dili na mawala siya kinabuhi, magatubot na kini siya sulod sa iyahang kinabuhi. Itawag na siya o may tuburan sama sa sapa nga nakadagay sulod sa iyahang kinabuhi. Okay? Hello? Amen. So, how to receive the fountain of the living water? The point is, the approach is to come. Ang approach ninyo maka-exutan, kinahanglan na munuol ka. Diba? Ang nagabanagtok, ablihan. Ang nagabangayo, tagaan. Subtawan. Mapagkamanayo, mapagkamanagtok, hindi ka pa yan. Ang Ginoo ay balura sa imo kinahanglan. Bisa wala pa ka muduol sa Ginoo, bisa tuwa pa ka. Kaya apakasimigdaan, apakamuduol sa Ginoo, hibaw na sa imo kinahanglan. Ang gusto sa Ginoo, doon na siya pamaagi nga dawaton nimo ang blessing. Muduol ka niya. Ang prosedyo nini mag-eksunan sa mga blessing is to come to Jesus. Isaiah chapter 51 verse 1, ang tagsa-tagsa na giuhaw, umari kamo sa tubig. Revelation chapter 7:22, verse 17, ang Espiritu o ang pangasaw unon na daimon. Ang Espiritu diskutan ini, capital E, no? Nakakita ko yun na. Kung makita ka sa Bible na small e, di na Holy Spirit. Pero sa Bible, kung makakita ka o Espiritu niya, capital E, that is the Holy Spirit. Yan, kung ang pangasaw unon, the English na the Spirit and the bride. Who is the bride of the church? Jesus Christ.
Amen? The Spirit and the bride said, umari ka, o siya magpatiling mo, paingnan, umari ka, o ang iuhaw, para ikairian. Paniya, ang may tinguha, paingnan, sa walay bayad na tubig, na naghahatag sa kinabuhi. Katong dunay tinguha, katong dunay desire, mga kaisunan, sa Ginoo, dunay tinguha sa Ginoo, makabatuong kayo, mga kaisunan. Wala na siya sa imong educational background, wala na siya sa imong kahimtang, wala na siya sa imong tribuhanong kahimtang, sa imong kahimtang karon. Kung unsa man ka karon, basta kay doon na kay desire sa Ginoo, kay ginuhaw ka sa mga pulong niya, mga matod pas bala ang kasulatan. Tagaan siya, paingna siya sa malaybayan na tubig nga nagahatag sa kinabuhi. Now, kaisunan, the procedure is come. Ikalawa, kaisunan, the availability. Kasi ni Jesus, if any man, ni bisag kinsa. The word availability, mga kaisunan, is the quality of being able to be used. Nakikinig nga, God is looking for the quantity, but God is looking for the quantity, availability. Amen. Available ba ka, mga kaisunan? Available ba ka sa Diyos? Kaya nga ang kasulatan, those who are available, if anyone, John 6:37, ang tanan nga gihatag kanako samahan, moari gayud kanako, o siya nga moari kanako, dili gayud siya igasalikuan. Ang tanan nga muduol sa Ginoo, dili siya igasalikuan sa Dios. Amen. Di ba naging mga kasulatan? Walay Hudyo, walay Kristiyanhon, walay kulipon, walay master, walay servant, ang tanan usa kita diha sa Ginoo. Amen. Amen. So ang tanan ng kaisunan, pagkatawan sa presence. Jesus speaks about, he spoke about the Holy Spirit. Ito sa akin, atong natay overnight, mga kaisunan, iskutan nato na sayo mga itong mga pag-ampo. The procedure sa itong mga pag-ampo, mga kaibigan. Si Jesus naghatag siya pumaati. Kung sa'yo pumaati sa mga pag-ampo. Diba? Matthew chapter 6. Muna pumaati sa mga pag-ampo, mga kaisunan. Now, next, mga kaisunan. 1 John 5:1, gipanganak gikan sa Dios ang tanan nga natuo si Jesus mao ang Kristo. O ang tanan nga nahigugma nga sa nanganak gihigugma usab sa anak. So buti sabot pa kaigsunan, ang tanan nga gipanganak gikan sa Dios nagatuo kang Jesus Christ. Hello? Nag-hiskot kini mga kaigsunan, kanang gitawag o availability mga kaigsunan, nag-hiskot ka na siya sa gugma. Kung sa kadakuan sa gugma ni mulihan sa Ginoo. Diba? Kung nagpapay ka, pag-igugma mga kaigsunan, nagpapay ka hanap. Pero kung mayroon ka gugma, kung mayroon ka hanap. Tidak. Muna siya labihan sa Ginoo. Kung nako kaya ka pugmas Ginoo, nako ka o pagbahati diha sa Ginoo. Romans chapter 10 verse 13 nagingon din hilaw dira. 13 kay ang tanan nga nangaliya sa ngalan sa Ginoo magluwas man. Amen. And those who call upon
on the name of the Lord, shall be saved, will be saved. Nangalian na ba sa Ginoo? Nagtawag ba sa Ginoo? No. Siya ka kung paglaon sa atong ginagawin. Third is access. Access. First is to come. Second is the availability. Number three is access. It means the way is open to Jesus. Ang dalan sa mga blessings apli para kang Jesus. Ang dalan para sa Panginoon, yan ang Jesus apli. Wow, kaya masirado mga kaigsunan. The way is open to Jesus, His well is never dry. So, Bisaya na kaigsunan. Ang iyahang katabay, di yun muhubas. Amen. Muhubas man ang imong puntos bangko. Sige, bangko, kaya ko'y bangko. Punto na meron. Muhubas ang imong bahati. Muhubas ang imong kadunganan. Apan ang Diyos, dili muhubas sa iyang mga panalangin. Natos pa ng tao, mga magsakpit na ito kaniya mga kaisunan. Hallelujah, nandito kayo magkalagan si Ginoo mga kaisunan. If you will not come to Him, He will if you will only come to Him, He will demonstrate His great saving power in your life. Kung doon ang ganito niya mga kaisunan, iyahang i-demonstrate ang iyang dako kaayong gahok sa imong kinabuhi. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kung naakas ka matuoran ng kaisunan, speak the truth. Isulti ang kamatuoran. Kung ang ulo kayo may isulti mga kaisunan, dili makawang. Mahanawan ang langit o ang yuta, apan ang ulong sa Diyos, dili yung mahanap. Amen? Sa dihan na musulti ka, speak the word, mga kaisunan, at kung ulo kayo mag-isulti diha sa kahanginan, muikot ka to bisan asa mga kaisunan. Because we are in the Spirit. Hello? Amen. Nakita niya sa in the Holy Spirit, because the Holy Spirit convicts, magkumbikto ka na sa kasing-kasing sa mga tao. Matingala ka lang, isip ka naman siya. Oo, may nagawa din mga kaisunan na ay nagsulti sa kamamuran. Kung gatong nagsulti sa kamamuran, ihapon sa Holy Spirit dito siya kasing-kasing. Natawag na akong nanisimpa siya sa pastor, simpa ko. Kasi nagagawa niya yung word. Parang doon na lang yun. Hindi ko kasabot sa kong word ko nila. Sa akong sunod na nabagpo ko. Ano ba kung nakasabot na ay mga kaisunan? When you speak the truth, when you speak Jesus Christ, mga kaisunan, at itong mga pulong, mga kaisunan, na mag-isulti, mukhabit ng tao, ano naman, ang Holy Spirit mo'y magdala din ito. Ginoo! Sulay magsulti o bakat. Sabi ko bakat. Ginoo ba? Mulupad na sa kahinan. O. Na mga tao na wak pamakabati sa mga bakat. Muabot ka lang siya because the spirit of Satan nagkakanat na siya makaiksunan diha sa kahanginan. Hello? Amen. Ang mga pulong bakat, mga anak kong mga bakat, o mga anak ng bakat, mga kaiksunan, mga pupunang mga puputol. Apat kang mga tao na nasulis na mag-oran, mga kaiksunan ang pulong sa Diyos, magkakapit
maayong buhat mga kaigsunan. Amen? So the Bible says, the way is open to Jesus, His well is never dry. He loves you more than He could ever know. Nahigugma siya nimo na sa gugma nga wa gani ka makasabot kung sa kadakopon ang iyang sa iyang wa kasabot. Dako ang imong expectation gamay gugma pero ni dako ni ang gugma sa Dios sa imong kinabuhi. Amen. Because the access is entering to Christ. Jesus, si Jesus na kaigsunan, iablihan niya ang dagat para nato. So the Holy Spirit, the baptism in the Holy Spirit, mag-kaigsunan kung sakto nimo. Sa yun, rabay kong kaayo mag-kaigsunan. Diba kung sa akong introduction mag-kaigsunan, you worship in your own language sa Tagalog. You worship in your language. Then, when you feel the Holy Spirit, bukihan mo yung native language and let the Holy Spirit then speak in tongues. Magsulti ka sa laing mga pinulukan. Sumala sa ipasulti sa Balang Espiritu. Ay, magsulti na o dilit sa Balang Espiritu. Ginawa na ang wana. Diba? Pero magsulti ka sa Espiritu mga kaigsunan, buhay makapuong niya na mga kaigsunan. Naman, kaya nagsulti ka diha sa Espiritu, diha sa kahanan. Huwag masahin mo mga kaigsunan, ang gingharian niya sa tatas, naa sa kahanan. He is the Spirit. Ang iyang gingharian naa sa kahanan, o nagpapaglihog siya sa mga tao ng mga nautan. Manausahay ang atong mga pagampo, dili mulusot dito sa kalangitan nga naman babagan ni Satanas. Nakadagdubaga ni Propeta Daniel, magkaigsunan. Nag-ampo siya. First day sa iyang pag-ampo, gitubag nas Ginoo, o niya ipakanaong si Michael the Archangel sa pagdala sa maong tubag. Ilang adlaw niya mo na tubag magkaigsunan? 21 days. 21 adlaw. Naya ang pag-ampo, niabot na lang og 3 years wa matubaghan karon. Magkaigsunan, diha sa kahanginan, ibabagan ang atong mga pag-ampo. Diha sa kahanginan mga kaigsunan, ibabagan ang atong mga pag-ampo. Pero, kung matinong-anon kang Kristohanon mga kaigsunan, kung matinong-anon kang nagalakad sa Ginoo, mudulog kini sa tulong sa Diyos. Amen. So, He loves you. Higug matas Ginoo mga kaigsunan. Jeremiah 31:3. Si Jehovah sa kanhipa nagpakita kanako kanagingon. Oo, ihigog mo ikaw sa usa ka tugma nga walay katapusan. Busa uban sa higugmaong kalulot, gidani ko ikaw. Kanang higugmaong kalulot sa English na loving kindness. Gidani ko ikaw. Romans 8:38-39 kay masaligon ako nga walay kamatayon o kinabuhi o manununta o pantunuan o mga butang karon sa mga butang o malabot o sa mga lahong o habukon, silatkon, bisan unsa diha sa tibuok kabuhatan nga aram makapahimulan kanako gikan sa gugma sa Dios sa gugma nga naa kang Kristo nga atong Dios. Walay makabawtang magkaigsunan. Walay makapugong kung ikaw mahigugma sa Diyos. Amen. Walay makapugong nga naman magkaigsunan ang Diyos uban kanimo. Nag-ingon ang balaang kasulatan, Matthew 11:28, umarin kanako kamong tanan nga nabutlay o nabukatan o papahulayan ko kamo. Rest in peace. Okay.
Basta sa cemetery na. Diba? Kaya kita sa cemetery rest in peace, hindi tumutuwa ng mga isunan. Itong tulisan namatay, kanya, kung after namatay, niya, ibutang sa krus, rest in peace. At may naman, bakit siya? Awe? Wala siya na. Tagaan ka kapahulayan. Tagaan ka kapahulayan sa Ginoo mga kaisunan. And let's come to the conclusion. Kung na yung malay ng kaisunan, ito na sa conclusion. Tanaw na ito ang atong text. Okay? Perito? Next. Okay, next. Okay. Pas perito? Wah, itu nih. Balik sama teks. Aku teks. Pero yung pag-official dun eh. Volunteer mo. Okay. Sige, isa itong teks. Okay. Okay. Basahan na itong benedictionan. Upo niya sa katapusang adlaw ang laming dagkong adlaw sa fiesta. Okay. Ato tas conclusion na ito. Ano na ito ay kung sa yun ang napas Biblia ni Jesus. Kung may connection na siya sa iyong panahon. Okay? The Jews were celebrating Feast of Tabernacles. Ang mga Hudyo nag-fiesta sa tinawag o fiesta sa tabernacle. Isa may nakasabot ninyo kung sa'yo tabernacle. Okay, isa ko pa. Then, church. Tabernacle. Okay. Dili ng tabernacle, praise ha. Bawa ka na ko sa ikili na. Tabernacle. Okay. Kung sa ato pa ng sinuntihan ng kaisunan, katulik ko po, yan to, karabang simbahan na parokya. Karabang kapilya. Kung mato ka lunsod, ano na simbahan. Di ba? O, kanang mag-timpo na sila kung kayo. Ang tabernacle, sa tabernacle, itawag na siya sa ato pang sundihan ng may 10 church. Tunda na siya na himong simbahan. This was the feast that occurred during the first part of our month of October. Ang kada October na kaisunan, magpiesta ang mga Hudyo sa gitawag o Feast of Tabernacles. Ining fiesta, it will last 8 days. Bawala na yung fiesta ng kaisunan na 8 ka adlaw. Pero may connection din sa itong teksto. Okay. On each of these 7 days, the high priest would go to the pool of Siloam to draw out water in a golden vessel. Okay. Ako nang i-summarize ang tekstunan dito na masahol. 1 to 7 days, ang mga tao, ang mga Hudyo na itong panahon na, mag-celebrate sila sa gitawag o piyesta sa tabernacle. O kunya, ang mga tao, manatog ikan sa ilang balay. O kunya, maghimong sila o payag-payag dito. Kata ako pamilya, maghimong payag-payag dito. Pamilya ko ni Dulong, sa Dulong, maghimong ko sa payag-payag. Julik, panahon ka na sa piyesta. Dilis na po sila balay. Kasi naman, sunod sa 7 days, kung 8 days. Aron pa, hindi magkaisunan, aron pa, aron sa papahinugdong, sa ilang mga pinikanan, sa ilang paglawig ikan sa Ehipto, nagto sa iyo sa saan.
Okay. Wala sila magkaibang balay. Naghipo sila mga balay-balay. Kung sa gihipo, kapag kayo kasadya, celebration, kinantahay, pagdaya ka sa Ginoo, kinantahay, pagsimba ka sa Ginoo, kinantahay, pista ko. 7 days. Ang mga tao, ginagawa silang patay, doon na sila dito yung kay payag, dito sila, mga tao sharing. Pagsayo-sayo, mga tao sa pagdaya ka sa Ginoo. Malain na ang pista din sa Pilipinas kay anong pro. Diba? Pista sa ako, pista sa puro baile, puro mga disco. Ang pista sa niya, mga isunan, pag-drive ito sa Ginoo. 1 to 7 days, mag-worship, mag-praise sila. Magsayo-sayo, ito sa Ginoo. Bukod niya, magkuha ang ilahang pare o tubig sa pool of Siloam, aron ibubo sa harap. Maghanap sila, ibubo dito ng tubig. Pero pagkabot tayo sa 8 days, masama na ito mga isunan, the 8th day was called the Great Day of the Feast. Connection ka na siya sa atong teksto. Teksto na to, dakong adlaw sa piyesta. Ang dakong adlaw sa piyesta, mga isunan, ika-8 ka adlaw. O niya, on this day, sacrifices were again offered, but there was no singing, no shouting. This was known as solemn day of repentance before the Lord. So, nagtuon po ni Koleksunan, kung may ginawa ko yung nagbalik, diha tayo nakuha ang ato, praise and worship. So, may mong praise, kung naay ka na po sa mag-worship lang. Amen! Ang ato rin ikuha ang Koleksunan, Feast of Tabernacles. Hello? Amen! Kasi mga musician doon sa India. Now, nakagad Koleksunan ang puntos din eh. This was known as a solemn day of repentance before the Lord at law din sa pag-hinunsul ngadto sa Diyos. Another element was missing on this day as well. There was no water poured out on the 8th day. Wala na yung tubig, ang pare di nakukuha ng tubig sa pool of Siloam on the 8th day. O niatong panahon ng mga isunan, si Jesus, may tinag siya sa verse 37, meron siya, I am. Ano masaw? Hindi siya na, ako mao ang tuburan. Ano? Si Jesus, o niya, sa katapusan ng adlaw, sa labing dakong piyesta, si Jesus, may tinag misinggit na nalingon, kung ano na yung taong ihaw, pumarisya ka na ko, o uminom. Wala kami tubig. Wala nang pare, hindi na magdala tubig dito, pagbubo. Si Jesus na ang katumanan sa mga tubig, mga kaisonan. Kung sa inyo sa dalang kasulatan, ang musali ka na po, sumala sa inyo sa kasulatan, gikan siya kasing-kasing, mudagay ang sabat sa tubig sa kinabuhi. Hallelujah! Kung siya nagsulti ini, labot sa Espiritu Santo. Hallelujah. Kani nagsupulo sa Ginoo, kung masunod ni pupulo sa Ginoo, o magsundan, nindot yung kayo. Amen. Ang tubig sa atong teksto sa chapter 7 verse 37 to 39, ang tubig na natural diha lang sa 7 days. Pero sa ika-8 days, ang tubig ni isputan ni Jesus Christ, maong palang Espiritu, maong ang tubig sa baptism in the Holy Spirit. Kinahanglan mga sunan. Hello? Kung wala ka niya na
lisod kayo yung kinabuhi sa paglalakad sa Diyos. Nagdakaw ba sa tawhanon na pamagi? Pakat ng ginawa kay Sunan, sa kantong nagpulot na atong na kapanan. Hallelujah. Napag-estasyon mo kay Sunan na connected sa atong connected sa atong mensahe. Fruit growth during drought. Yan po, ay mga reflection na ang kahoy niya ay doon na siya ay 3 kinds of roots. Yan, ako naman sige, bilang ka-adlaw, nagsunod ko kung nasa simana na niya, nagabi, akong i-final preparation. Ako nagaplangan, ang kahoy di ay, ano na siya ay, tulog ang klaseng gamot. So kung i-adapt na ito na sa atong paglalakad sa Ginoo, okay kayo. First, the trees have complex root. Ang complex root magkaisonan is anchoring the plant, preventing soil erosion. Kita ko kahoy magkaisonan na yung mga gamot niya na prevent kini siya sa soil erosion. Kadali ang mga yuta dili mo bisag kusog kayo ang mga baha. Di ba? Gidilig sa gobyerno na pagtulog kahoy kay o hinungdan sa mga dagko kayo mga landslide, di ba? Inuwag na siya pagkaksunan o complex root. Ang complex root protection designed to absorb water and nutrients. Ang iyong trabaho mga eksunan, sa normal na sitwasyon lang kini, normal ba walay bagyo, kanang walay diliting init, normal na, di ulan kamay, walang init kamay. Ang lihok kini mga eksunan, complex root. Ang design ng mga eksunan is to absorb water and nutrients. Pero during drought, panahon sa tig-init mga eksunan, the surface soil dries out. Mauga na lang to. So doon ay lain pang gamot mga kaigsunan nga bidesign dito sa Ginoo na gitawag siya po feeder roots. Masa man yung feeder roots mga kaigsunan? Dili si feeder roots ha? Feeder roots. Ini feeder roots mga kaigsunan, nagmay ka niya siya ng gamot. Mura ka na siya hair. Ini pa hair. Hair-like roots. Okay? Which is responsible for absorbing most of the water. Nakikitawag po complex na tumumotoy po sa tanong sa mga soil erosion. Tapos ito, may kaayong mga gamot pag-action. So, like, kung naigagmay na niya, doon na na katapang gitawag na siya feeder roots. Na the roots of the feeder roots of the plants that are primarily responsible for absorbing water nutrients from the soil. Kung abot na ganit ang kanang gitawag po kanang init na, di ba, doon na ulaw, kining feeder roots, usok na siya po, kuha o naghang maayong tubig nutrients. Kung nag-abisang tikinit, buhay gapon ang mga kahoy. Amen? Amen. Dahil natapusan gamot na kaigsunan. Natapusan gamot. Mabot yun ang magyod ka ng mabot o 1 year na mga kanang kainit. Hulaw. Doon ay kitawag po woody roots. Woody roots. So ano siya? Kanang woody roots can survive and even grow deeper to find moisture. Kaya kung ang usa ka kahoy, dili na siya makakuha og nutrients o mga water, kanang kahoy ang mamatay. Dili ka makakita kahoy, bisan tig-init kaayo sa dili na siya mamatay, kanya na sige
modern goods. Katong yung modern goods, kusog kay itong mutubo mga igsunan, kay nagkataas ang adlaw, nagkataas ang hulaw, apa nagkalawang po kayo ang iyang gamot. Nagkalawang pa kayo ang gamot mga igsunan. O na nga, kung atong i-apply ko na sa atong kinabuhi, mukot man ato kinikitawag hulaw sa atong kinabuhi. Tuguti ang Ginoo. Ipalawang mo kaayo ang imong gamot mga kaigsunan. Magkataas pa ng imong pagsulay, magkataas pa ng problema nimo, apan magkalawang ang imong gamot diha sa paglalakad sa Ginoo. Amen. Amen. Kaya kining tulong na gamot na kung i-search sa mga kaigsunan, okay, yun siya. Hallelujah. Unang dili siya mamatay. Anuan? Kahit ang Ginoo nag-design nila dahil. Gini, pag naturang gamot, gini siya, pagkulaw na, pero kung init na kayo, na ay isa o duha dito kagamot sa kaigsunan, na pusok ka itong mutubo o mangita o tubig ang mabuhin siya. Inahan ko ta ang atong pag-alagad diha sa Ginoo mga kaigsunan. Hallelujah. Kung kita, mudulog kita sa mga pag-antos, sa atong mga pag-antos. Mudulog kita na itong gamot diha sa Ginoo. Walang di kita makarong mga kaigsunan. Ano? Cheers. Kanang kawaw. Kung katagal tubig di kawaw. Amen? Kaya ang baptism ng Holy Spirit, para lang sa mga taong iuhaw. Karena kita mga malaino, bisa po pinanguhaw niya. Uhaw man po, karoon, ano tayo? Palit sa dito, ito ba? Ano tayo? Uhaw po. Sa palayo nito, palayo mo sana. Oh. Puso ba ito? Oh. Iuhaw po. Ito. Amen. Praise God. Paano ng Ginoo ang kaigsunan? The question is, are all people come to church will be saved? Ang banat pang tao maato sa simbahan maluwas ba? Yes or no? So, no. So, sa mabahagi ng tao maluwas? Ito na Jesus. Amen? Basahan mo na sa kanilang i-focus ang 1 Peter 4:18. Okay? Okay, tarong ko basa. Ukon ang matarong, bakit ang matarong tayo? Ukon ang matarong, lisod lang ganing maluwas. Lisod ay gahapon naluwas ang mga matarong. O sa magkahapon sa idanatan sa mga Diyos o makasasala. Hello. Ay, sipat ano na yan. Okay na ko, mataraw na ko. Tingnan ko sa akong chismos. Limos ito, chismos. Tingnan ko sa akong lahat. Okay na ko, mahilagay ko ba? Pili. Malisod ang gani ang tao matarong maluwas. Unsa man kaha kay dagatan sa mga dili Diyos sunod kasasala. Matthew 7:21, dili ang tanan na kayon kanako Ginoo, makasunod sa kinahanglan sa langit. Kung dili ang nagatuman sa kabuton sa akong amahan nga naa sa langit. Hello. Si Judas, tulog na tuwing kauban sa Ginoo. Judas na siya. Diba? Bakit siya mag-uban? Sa Apostol Pedro, gibakakan niya ang Ginoo. Niiring si Kristo nga, kung pukaap ng manok sa ikatulo, buto sa to, nanamakak na kanako. Kapatid ni Pedro nga nagpukaap, ang iyang manok ni San Pedro, na hinusol sa dayan. Lord, sorry kay Lord. Ang Diyos na kinahanglan sa mga tao na may nasunod. Lord, sorry kay Lord, sa ihimong mga sala.
suloy kayo tanan. Hello? Ay dili yung sulod, dili tanan kung nag-ingon Ginoo, makasunod sa tingin sa. Apa yun? Conclusion naman din. Okay, application. Work out your own salvation. Sumipot ko sa buot ni mga kaigsunan, Pilipos 2:12. Pagpapasukin ninyo ang inyong kaugalingong inyong kaugalingong kalwasan uban sa kahatong kong pagpuro. Ang kalwasan mga kaigsunan, kaugalingong mo, kaugalingon ako. Because salvation is a choice. Your choice. Salvation is individual. Amen? Amen. Sige, sa kasulatan, patipasukin ninyo ang inyong kaguling kaluwasan uban sa kahatong kong pagpuro. What does it mean? Work out your own salvation with fear and trembling, which means actively live out your faith. Pag kinabuhi ka sa imong pagtuo kanunay diha sa Ginoo. Amen. Amen. Live out your faith. Strive to embody the salvation you receive. Tuguti nga ang kaluwasan di mawala sa imong kinabuhi. Tuguti bantayan kanunay ang imong kaluwasan uban sa kahadlok ko pagpuro. Lain mo sa pagkaswano kung nagkasala na ka, bahala ka. Pag-uli ka na bahala. Di ba? Bahala. Mag-isunan, ikaw rin magantos. No. Strive to embody the salvation of you. Doing so with a deep sense of reverence and respect for God. Respetuhin, unya ang kaluwasan na imong ihata uban sa kahadlok ug pagpuro. Mo ning work out your own salvation. It is not about earning salvation. Dili tungod kay makanawat kag kaluwasan, pero tungod kay luwas ka na po. Amen. Sa tiyan ginawa ni Jesus, luwas ka naman. Inana kasimple nga itong pagkalahan sa Ginoo. Lord, sa inyo ako sa pagkalasan. Tawagan ka na kung Ginoo sa kong kinabuhi. Inana kasimple sa pagkawal sa Ginoo. Pero pag inon sa Ginoo niya ni Apostol Pablo, work out your own salvation. It is not about earning salvation, but through works, but about allowing God's grace to transform your life. Tugutan mo na ang balaang Espiritu o tugutan nimo ang grasya sa Ginoo na mag-usab kanimo mga kaigsunan. Amen. Aligning your action with your beliefs. Iuyaw na sa imong pagtuloy sa Ginoo. Work out your own foundation. Serious. Wow. Jehovah gid si Kristo. Katong pagsatang sa cross. Why? Ito bigilan sa sakra ni wow ako. Sabay ko sa pagti try na to. Tubig ba yun? Ikuha sa mga sundalo Romano o katong suka. Di ba ito ko sa mga na ihaw ako? Ihaw si Christ katong mas na tao. Amen. Praise God. Ining katlaw mga kaigsunan ako. Mga kaigsunan, nagmagapamuhan ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Ang pulong niya, dili mahimong kawang ning adlaw. Nasabtan ako na kung si Kristo mingon, kung walay munay na to, kung may musima na to, si Kristo mingon, tubutan na ito kining mga bato na muday sa Diyos. Watay na muday, makahimo ang Diyos. Yan itong mga bato. Iyang palugsuho niya sa pagdaig at sa Ginoo. O gining adlaw mga kaigsunan. Uhon dito ka sa Ginoo.
Mahal ka. Ano ba? Pero, ano yung mahal ka? Bukaya ba na yung bulugo? Bukaya ba na yung gusto nyo talagang doon natin fellowship, di ba? Eh ba na, may sapato, mademo, ito pa gawin ko. Ako, ano mo na ba? What did you hold? Yes, wala. Diba? Ang sama natin pagpupo sa mga espiritu na nagpapagpot na makadaan. O na siya mag-eksonan, ginong magpaglaling sa mga pulong, dito na tanan, matuta sa ato, salamat. Hallelujah. Hallelujah. I hope mag-eksonan. Ang Diyos, ang Espiritu, ang Espiritu mag-eksonan. Ang isulti sa inyo lang, sumalat sa lahat sulatan. During sa fiesta sa Feast of the Tabernacles, si Christ, isingkit siya na ganoon. Kinsay ko ha, umarik mong tanan. Kinsay na kinahanap ng tubig, doon na ako. Musali ka na ako, mudagay ang tubig, sulong sama sa saka. Makikisunan, ang buot ng inay sa ko, siya ang katabawan sa aking kinabuhi. Hindi kinabuhi awa at katabawan. Bisa pa, maangkunan mo ang maayong pwesto sa anong trabaho, maangkunan mo ang maayong sweldo, makaangkunan mo ang maayong posisyon, makaangkunan mo ang maayong simbahan. Bakit ba yung katabawan niya? Pero ang katabawan na ito, na is Jesus Christ. Hallelujah. Walang magkaroon ng uban na wala kay katabawan sa kalimutan. Si Kristo ay atong katabawan. Uhaw. Iuhaw ako. Ang tanang iuhaw. Panuulon. Diha sa Ginoo. O ang Ginoo makabless sa iyo. Mga nanong mga kaisunan, asa kadapit na nadagma, asa kadapit na tumba. Ginoo mo Ginoo, sorry Lord. Sorry Ginoo. Sorry God. Sorry sa tanan na ako dahil. Kasi doon akong bapa, kasi doon akong kasing-kasing, kasi doon akong kinabuhi. Hallelujah. Sa kanyang malugay, taliman na kita. Kapit na ito na pagbalik sa kanyang mo. Huwag yung bato hindi kalimutan na. Sa kanyang malugay mo, makawa na sa kanyang mo. Kitang tanan, itong nagmatinutaan, itong giluwas sa kanyang mo. Umubalik ka nito. Si Christ ang inuwan. Kung asa ako, tuwa ka mo. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Oh God. Ito mo ay muna at Jesus Christ. Like His Holy Spirit. Hallelujah. And I started to worship God. Magsabot ka sa pagsimba ka sa Ginoo. Worshiping is not shouting. Worshiping is not praising. Worshiping is not crying. But you worship God in spirit and in truth. When you worship God, sa neno ka, worship God in your own language. Simbahan Ginoo sa imong kawalingon na lingwahe. Ayaw pa kisod-kisod? Ayaw pa kisod-kisod sa imong laing lingwahe. Imong lingwahe gamitan. Iyo din po Ginoo, nagsipa ko kanimo. Nagpapos ako sa akong kagaling. Ako kang bayaw. Ako kang pataas sa akong ginagawa. Kung doon na lang ako ng Ginoo na nagpapanakot sa imong tumangan. Pasaylo ako Ginoo. Pasaylo akong akong baba. Pasaylo akong kasing-kasing. Pasaylo ang kinabuhi. Kung doon na
So, pinakaroon, magsimpa na sa Ginoo. Ibungan ng imong pagpapaan sa Diyos. And the Lord will bless you. Simpa ang Ginoo sa Espiritu sa Ginoo. Nakasimpa ang Ginoo. Simpa ang Ginoo. Oh yes, sir. To worship God, ang pagsimba niya sa Ginoo, speak the word. Speak the word. So, simbawang ka na mo Ginoo. Uray na magulong ka na mo Lord. Pasaya ka pa Lord. Simbawang ka na mo Ginoo. Simbawang ka na mo Ginoo. Ipabuha ang inyong Ginoo. Ipabuha ang inyong Ginoo. Simbawang ka na mo Lord. Worship your name. Worship your name Ginoo. Simbawang ka na mo Ginoo.
musulod sa pagkasigasan. Hallelujah. Nakita sa Ginoo ang nakita sa Ginoo ang pinabuhi. Ang Diyos na nagsita sa Ginoo. Hindi na daw ako kasunod. Ulahan ka na at pamati sa pulo sa Diyos. Ulahan ka ay imong ginawa si Kristo sa iyong ginagawa. Ulahan ka na sila. Blessed. Blessed ka sa Kristo. Nabaw sa na. Ulahan ka na sa Kristo. Lampakan ang Ginoo kay sila. Kami yung mga nito sinimahon mo Diyos. Daghang salamat ang mahalin niya. Salamat sa iyong blessings in Gihana. Salamat sa mga tulong. Lord, ikaw Ginoo, nakahibalo sa pagtanaw sa mga kasing-kasing. Ikaw Lord, makahibalo sa pagpasayo sa mga Ginoo. Ikaw Lord, makantigo Ginoo sa iyong makalagan. Hibalo ka sa mga pagkatapos pinabuhi, sa mga pagkakayahon o kabukaton sa mga kinabuhi. Salamat Lord sa iyong grasya na iyong Panginoon sa mga kinabuhi. Salamat sa pagpasahe. Salamat ka na mo tanan. Salamat sa mahal sa anak mo sa Espiritu. In Jesus' name. Amen. Ikaw na rin. Amen. Ito na sumunod lang. Praise the Lord. Salamat sa mensahe ng pagkakasatuon. Samtang atong iahin sa atong lamisa karon atong gihangyo nga walay manghuli kay daghan tayo kaon